Ayan na naman sila. Ilang daang libong sasakyan ang nagre-renew direct. Sa loob ng isang taon, ilang motorsiklo at sasakyan ang nagre-renew. Dito lalabas, wala na naman silang kahirap-hirap. Daang milyon at bilyon ang kikitain nila. Nakita mo talaga namang hindi na uubusan ng racket itong mga taong ito. Anak ka ng po! Yan ang tinatawag nating ang tatalino, di ba? Pero sa maling Ay, tama, paraan. Tinigil na to eh. Oy, ba't nagbalik? Eh yun nga. Tapos sabi mo ginagamit yung DOTR. May Ito pirma nga. ba ni DOTR, Sec? Hindi, ang Giovanni nakapirma Lopez? dito si Marcos Lacanilaw, yung bagong LTO. Eh, may bago pa naman sila ngayon. Yung isumbong mo kay Chief. Ah. Pwede daw isumbong doon yung mga kawani ng LTO na may ginagawang Ang kalokohan. ganda ng simula ni Marcos, di ba? Oo. Kasi nga naglilinis siya eh. Yes, yes. Ako dito, wala akong duda, ipapangalandakan dito yung defect sa kasalukuyang sistema. Oo. Sigurado po yan. Pero fine. Okay, so may defect. Ito bang sistema ngayon, wala nang cure? Wala na? Okay, wala na. Sige, so ikukunin nyo ito. Ito ba binid ninyo? Ah, hindi kasi gobyerno. Yan bang gobyerno hindi mag-outsource? Yan bang gobyernong yan? Hindi ba yan kukuha ng kanyang IT provider? Eh di ganun din yun. Meron pa siyang sinasabi, hindi lang daw Cabral Files ang hawak niya. Meron pa yatang mas matindi pa sa Cabral Files na, I don't know, kasama na po ba yun sa posting kahapon or sooner or later, ilalabas niya rin po. God, ano ba ang magandang balita today? Oo, mag-ano ka kasi maghunos dili ka. Oo. Maghunos dili ka kasi, Ted. Ako lang to. Magandang balita. Ang magandang balita ngayon, mga Meron? kapatid. May nahanap ka? Sa totoo lang po, no, kung kayo po ay laging nakikinig o nanonood ng balitaan, sigurado po ako nabubugbog na po kayo. Hindi ba sa laman po ng balitang puro politika, awayan, bangayan at anomalya at korupsyon. At ngayon nga po, ito ho tayo bubugbugin po ng impeachment, di po ba, ng mga usapin na ito. Right? So yung iba ho, inaamin ko din, may mga tao na napapagal na at pagod na. Ang iba nga, gusto na lang ho mag-music. Tama po yan. Kasi yung maapektuhan ng yung diskarte mo sa buhay, yung mental health mo, di ba? Kasi nga halos wala ka nang marinig na magandang balita. Kami ho mismo, kaya nga kahapon tinawagan namin si Secretary Garin para ho makakuha tayo ng balita doon po sa discovery nga ng karagdagang pong natural gas diyan po sa ilalim ng dagat sa West Philippine Sea. Pero maliban po doon, kami po ay naghahanap din po ng ilang pang mga magagandang balita. Sa gitna nito, girl, ang akin lang advice sa lahat po sa atin, lalo na ho doon sa pagising mo sa umaga, agad mo nang bubuhatan ng iyong pinapasang krus. Yun po na lang ngayon po, definitely it's the most appropriate time for us to count those little blessings na hindi po natin pinapansin. Amen. O binibigyan po ng anuman pong atensyon o anuman pong kaisipan. Halimbawa ngayon, inihahatid mo si Mrs. Magandang balita po yan. Hindi po ba, Mrs.? Smart ka naman kay Mister. Ikaw naman. Oo. Di ba? Or having a partner in life, totoo yan, ha? Opo. Oo, totoo yan. It's a Huwag mo nang blessing. i-ano yung partner in life. Hindi, si Mrs. nga eh. Sinasabi ko lang ito. Bakit? Bakit? Oh. Yung ikaw na estudyante ngayon, inihahatid ka Yan. ni papa mo, ni mama mo. Oo. Pasalamat ka at nahahatid ka ng Correct. parents mo. Pasalamat ka at di kotse ka. Tama, di ka Ayan. nahihirapan mag-commute. Opo. Yung pong yun lang pong makahalik ka sa iyong anak o sa iyong apo ay malaki na pong blessing yan. Yun nga po yun. We start to appreciate all of these little things na maaaring hindi mo binibigyan ng importansya pero yan po talaga ang magandang balita. That you are enjoying life kahit na po gaano pa ito kahirap. Amen. At ang pinaka-importante po, kahit na gaano kahirap, nagmamaneho ka ng kotseng hulugan, pero yan ay pinaghirapan mo. Oo. Yan. Galing sa mabuti, Yes. sa sipag at sa pawis. Tumutulo man ang bubong mo, hindi na bale, pero yan ay iyong pinagsisumikapan. Oo. Yan. Kasi po, hindi na bali po, huwag na ho tayo mag-isip pa. At kasi ang bottom line sa iba, yun ho bang, alam mo yun, kapag meron siya, gusto ko rin nun. Oo. Yun. Yung Yun ho comparison sa Opo, ibang sa tao, ibang no? Amen. Totoo yan. Yan lang po ang payo po ni Pastor. Maraming salamat, Pastor Ted. Napaaga Hindi, yata si hindi, Pastor Hindi, Jan. sinasabi ko lang. Pero- kasi minsan naisip ko, di ba? Totoo yan. Alam niyo ngayon, simulan ko kaagad. Oo. Simulan ko kaagad ito. Kaya kami, maririndi kayo dito. sa totoo lang, kaya mo nga Sa ako lagi pinaghandaan ko nito. kaya mo nga ako lagi tinatanong kung ano magandang balita eh. Correct ka dyan. Pasensya ka na, minsan nahihirapan ako maghanap talaga. Mahirap po talaga maghanap ng magandang balita ngayon. Yung nasa sarili ka mo, bahay mo, kahit na gaano kapayak yan, importante, pinaghirapan mo yan. Amen. Importante, nagsusumikap ka, pambayad mo ng kuryente. Yung iyong isinasaing galing yan sa pawis mo.
Tama, hindi na hubali. Kaya alam nyo, makita mo man sila sa television o sa naman po mga hearing, ang gaganda ng relo, hindi ba? Hello, hindi na bali. Oo, alam niya, nakaw yun. Pero di siya aamin. Pinagyayabang niya man yung pagkaganda-gandang relo niya. Oo. Alam niya, nakaw yun. Pero hindi nga aamin. Pero hindi siya aamin. Hindi aamin. Pero alam niyo, tontuwa siya. Oo. Tsaka marami Tama. pa rin siya nabobola. Okay? Oo. Yung mga ganun pong usapin. Tama. Alam niyo yun. Kahit na ang komportable ng tulog niya sa mamahaling subdivision pagkagara ng bahay. Pero alam niya, nakaw yun. Oo. Tama? Tama. Ayun. Pero hindi aamin. Pero hindi siya aamin. Naman. Meron bang magnanakaw na umaming nagnakaw siya? Hindi, ngayon meron. Oo. Itong mga state witness. Yes. Yun lang Curly Discaya. Oo, medyo makapal talaga nga ang mukha. Okay. Napunta ako doon. Kay Curly. Di po ba? Oo. Kahit na gaano pa karami ang mga sasakyan mo sa garahe mo. Yun. O karami ang pera mo sa bangko. Alam nila, nakaw yun. Tama. At saka kung hindi talaga maganda ang pinanggalingan, mag-e-enjoy ka ngayon. But sooner or later, matatapos yan eh. Matatapos at matatapos yan, sa totoo Di lang. po ba? O sige. So kahit na ano pang ipinapangalandakan mo sa publiko, kung alam mo naman na nakaw yan, oo. Alam din namin na nakaw yan. Pero hindi siya aamin kahit alam na natin. Okay. Mamaya, mamaya ko na ito, tatalakayin yung itong issue po na itong Leviste Files, yung ano man pong tawag niyo dito. Kasi ngayon pinupulaan na si, di ba, si Leandro. Ang dami niya ng bashers ngayon kasi nga painot-inot. Dati kasi hero ang tingin sa kanya ng karamihan. Pero ngayon, iba na. Parang nagbago yung takbo ng ihip ng hangin. 'Di ba? Mas marami ngayon ang nabubuisit na dahil abang daw sila ng abang. Ano ba talaga ang hawak mo? Ano bang laman niyang Cabral Files na yan? Bukod daw dito sa Cabral Files, meron pa siyang ibang hawak. So, ngayon ang tao, naubos na ang pasensya. Ilalabas mo ba? Hindi mo ba ilalabas? Kasi kung ilalabas mo yan, bakit parang tila pinag-aabang mo kaming lahat na parang nga tayong nanonood ng series on Netflix o kaya naman sa TV5, yung mga series na inaabangan nating gabi-gabi. May pakabog ng dibdib eh. Ba't hindi isang bagsak na lang? Kung ikaw ay for transparency and accountability, ito yung sinasabi ng ilan ha, sana noon pa nilabas mo na yan. But, Pula sa kanya ngayon. Sa totoo lang, kahapon, nung kausap natin siya, binabasa ko yung comments, ang sinasabi ng mga tao, halos wala na daw naniniwala sa kanyang mga sinasabi. kumbaga hindi niya na manage yung kanyang communication dito po sa isyong ito. But nevertheless, mamaya po tutunghayan natin to para lang niyo maintindihan yung sinasabi na ito ay magandang lead dito po sa usapin pa rin ng korupsyon sa bayan na ito. Ito lang, baby girl, napakalawak nito. Napakarami ng sangkot dito. Hindi lang po ito usapin ng ghost, meron din pong substandard at marami ang overpriced. So paano nga ito haharapin ng mag-iimbestiga dito sa dami nito? So meron ka ng Bong Revilla na nakakulong daw diyan sa Payatas extension ng kanilang city jail sa Quezon City and others. So sinasabi ng iba, sino susunod? So meron na po mga kinakabahan ngayon. And tandaan din po natin, si Bong Revilla, minsan na po yung nakulong doon sa detention center po sa PNP at na-acquit. Eventually, doon po sa PDAF. Kung babasahin niyo po yung desisyon noon, may dissenting opinion doon. At yung pong kanyang pagkaka-absuelto, basahin din po sa mga nakakaalam dito, but eventually nga po na pawalang bisa yung kaso dahil po sa majority decision nung taga-Sandigan Bayan. Ayoko nang detalyihin yan, pero yan ay aral sa prosecutors na kinakailangan talaga dito solid. Ito pong kaso ngayon ni Bong Revilla, hindi pa ito yung mismong galing kay Roberto Bernardo. Hindi pa po ito. Ito po ay sa isang specific na proyekto diyan po sa Bulacan. Sa Pandi. Yan, okay. Ngayon, ano hong mga hawak nilang ebidensya, hindi ho natin alam. Kasi hindi ho natin natutukan to eh. Ang ating pong natutukan, ako sa akin lang, yung affidavit nitong si Bernardo. So isa pa lang ito. Alright, so dito ho ngayon, ang ating pong pinapaalala na, yan, nakakulong siya, and definitely, ipaglalaban ng abogadong kanyang karapatan. Maaring abutin ito ng 1-2 taon, pero ilang taon po ito. Mahaba-habang biyahe po, mga kapatid. Isa pa lang siya. Sino susunod? Doon sa affidavit po nitong si Bernardo, mga kapatid,
Ilan po ang kanyang idinadamay doon? Ano ang focus dito ng mga mag-iimbestiga? Sa lawak, ang dami nito. Kaya ho kung ang atin po relief sa balitang ito, sa totoo lang, baka abutin tayo ng 5 taon, di pa tayo tapos dito sa diskusyon. Kaya kung pupuntahan mo yung sinasabing Cabral Files nitong si Leviste at pupuntahan mo yung kanyang ibinigay na lead, palagay ko, ilang taong kakailanganin mo para mag-imbestiga? Kasi sa dami ng proyekto, gusto nyo ng sample? Sample. Mamaya na kaya. Pahapyaw lang, pahapyaw. Pahapyaw. Bigyan mo kami ng isa. Opo. Oo. Kasi nga, ngayon, sayang nga po kung ito'y kanyang inilabas agad-agad dati, Last year pa, no? opo, baka po nagkaroon ito ng... May question kung paano mo nakuha yan. Oo. Definitely po, iampong doktrina ng fruit of the poisonous tree na doktrina. Ginagamit yan sa husgado na kapag nagbigay ka ng ebidensya at yung ebidensya kinuha mo sa illegal na pamamaraan, yan fruit, bunga ng nakakalasong puno. So, hindi yan tinatanggap. Pero po, sa ilang investigasyon, pwede mong gamiting lead. Hindi mo naman siya inihaharap sa hukuman as evidence. Tama? Lead. O ito halimbawa, doon sa mga major tag ng mga allocables. Specific ito kung ilang bilyon, mga kapatid, ang halaga po ng bawat sinasabi daw po na opisyal ng gobyerno na mayroong pong alias at anong-anong mga proyekto ang pinagdalhan, magkano ang halaga, saang mga lugar at sino ang kontraktor. So kung meron po itong ganito ng kontraktor, sinasabi niya, na-bid na ito. So existing na daw po ito ng mga proyekto. So sino ngayon ang magkukusa para puntahan ito at alamin kung naandun nga yung proyekto, kung nakapagbigay na ba ng advance yung gobyerno, at ano ang status ng project. Kasi baka dito may ghost din. Baka dito may substandard din. Baka dito may overprice. Ang dami nito. Hindi ba? Yun po. Kaya sayang po at yung kanyang kredibilidad po nalulusaw. Pero pwedeng simulan. Huwag i-discredit as in i-discredit. Kung totoo na gusto natin na magkaalaman dito, kinakailangan pong imbestigahan ito. Pero sino mag-iimbestiga dito? Sino papansin dito sa Cabral Files na ito? Kasi sinasabi niya, kung paniniwalaan mo siya, ito ho yung mga may handwritten na mga notes ng mga alias ng mga proponents. Sige, yan po'y sample lamang. Patikim pa lamang. May gusto ko lang banggitin. O sige, tama naman. Ano? Na-post na ba dun sa Facebook? Yan din? Kasi kahapon dun sa ugnayan natin kay Kong Leviste, meron pa siyang sinasabi. Hindi lang daw Cabral Files ang hawak niya. Meron pa yatang mas matindi pa sa Cabral Files na, I don't know, kasama na po ba yun sa posting kahapon or sooner or later, ilalabas niya rin po, mga kapatid. Kayo po ba? Ano ang komento nyo dyan sa issue na yan? Eto, anong komento nyo sa isyong ito? Kung maalala po ninyo, panahon ni Secretary Vince Dizon, tinanong ko na siya dito. Meron po kasing binalak dati na yung lahat ng magpaparenew ng rehistro sa LTO, hindi ho ba ngayon hihingian ka ng certificate of coverage ng insurance? Di po ba? So hindi ka makakapagparehistro kung wala kang binabayaran ng insurance. Totoo po na mayroon na may making yan. Totoo po na may doble-doble ang ginagamit yon. Tama? Okay. Sige. So, ngayon po, may sistema sila. Yung sistemang ito, nasan ba ang problema para ma-improve mo? Kasi ngayon, wala ka nang babayaran. Alright? Wala ka nang practically, babayaran mo yung insurance and then supposed to be interconnected na sila. Alright? Para bigay mo ng hard copy, dapat may kopya yung LTO ng soft copy galing doon sa insurance company. Diba? Mga ganun pong sistema. Pero remember, meron silang ipinipilit na dapat man dumaan dito po sa DBP Data Center Incorporated. Ito po, nagmimistulang gobyerno. Pero, nung tatanong tayo dito, si Vigor Mendoza, naalala ho nyo na on the spot siya? Kasi nga tinanong ko, ba't ka mag-i-implement dito? Nag-public hearing ka na ba dito? Hindi pa po. O, nakita mo na naman, implement ka. Implement na. Di ba? Public hearing later. Na on the spot si Vigor Mendoza dito. Tinigil niya to eh. Naubol sila dito. Tama. Si Vince, sabi ni Vince, hindi ko alam yan. Oo, naalala mo? nagulat siya. Live dito. Okay, so dito mga kapatid, oobligahin ang lahat na magpaparenew ng rehistro na dumaan dito, may bayad.
So meron ako natanggap na report kahapon, yung iba, kasi nga may order dito at ang kinoko, DOTR, in line with the directive issued by the DOTR mandating the online pre-validation of motor vehicle certificates of coverage and following etc. So ito ho, sinisimulan na naman nila. May mga LTO offices naningil na at yung iba nagpadala sa akin ng prueba. 60 pesos yung iba ang sinisingil. Paggamit po nitong online ayan na naman sila. Ilang daang libong sasakyan ang nagre-renew direct. Sa loob ng isang taon, ilang motorsiklo at sasakyan ang nagre-renew. Dito ho, lalabas, wala na naman silang kahirap-hirap. Daang milyon at bilyon ang kikitain nila. Nakita mo talaga namang hindi na uubusan ng racket itong mga taong ito. Anak ka ng Yan ang tinatawag nating ang tatalino, di ba? Pero sa maling Ay, tama, paraan. Tinigil na to eh. Uy, ba't nagbalik? Yun nga. Tapos sabi mo ginagamit yung DOTR. May Ito pirma nga. ba ni DOTR, Sec? Hindi, ang Giovanni nakapirma Lopez? dito si Marcos Lacanilaw, yung bagong LTO. Ay, may bago pa naman sila ngayon. Yung isumbong mo kay Chief. Pwede daw isumbong doon yung mga kawani ng LTO na may ginagawang Ang kalokohan. ganda ng simula ni Marcos, di ba? Oo. Kasi nga naglilinis siya eh. Yes, yes. Ako dito, wala akong duda, ipapangalandakan dito yung defect sa kasalukuyang sistema. Oo. Sigurado po yan. Pero fine. Okay, so may defect. Ito bang sistema ngayon, wala nang cure? Wala na? Okay, wala na. Sige, so ikukunin nyo ito. Ito ba binid ninyo? Hindi kasi gobyerno. Yan bang gobyerno hindi mag-outsource? Yan bang gobyernong yan? Hindi ba yan kukuha ng kanyang IT provider? Di ganun din yun. Aba, lahat ng mga tanong mo magandang masagot si Chief Lacanilaw. Hindi ba? Kasi bakit nga ba nagbabalik ito kung ipinatigil na noon? Di ba? Dahil hindi naman ipatitigil kung wala rin nakitang problema noon. Alam mo yon, yung para bagang, yung wala kang kahirap-hirap, nakaupo ka lang, parang hinahatiran ka rin ng mali-malitang pera, di ba? Wala kang kahirap-hirap. Yung obligado, parang business permit. Obligado siya mag-renew, tama? Yun, talagang lalapit. Parang dito. Wala kang kahirap-hirap, pupuntahan ka kasi mag-renew ka, bayad ka. Alam niyo yun, kumbaga, tawag doon, yung target mo, nandidiyan na. Hindi mo hahanapin. Lalapit sa'yo ang pera. Ito yun. Yun po ang kanyang paliwanag sa schedule ng dalaw, pagkain, etc. po karapatan ng mga PDLs, karapatan na dalawin ka ng mga abogado mo o kaya pong iyong mga kapamilya. Alright? At muli, ito pong, kung specific po tayo, dito po kay former senator, yan po ay mga paunang aligasyon pa lamang at ito po ay dadaan pa sa mahabang proseso ng paglilitis. At ito po ay dalawang kaso, yung isa na piyansahan niya, itong isa ay hindi. Ito ay may kaugnayan pa lamang sa unang kaso ng flood control project particular dyan sa Bulacan. Yung pong aligasyon doon sa affidavit po ni Yusek Bernardo hindi pa po kasama dito. Wala pa dito. At muli mga kapatid, iginagalang po natin ang karapatan nila at ng kanyang abogado na ipagtanggol po itong dating senador. Bagamat kung babalikan po ninyo yung kanyang dating ang kaso, nakulong siya ho dyan sa Campo Ikrame pero napawalang sala siya. Pero hindi po unanimous ang botahan doon. Meron po doong dissenting opinion. Maganda po basahin po ninyo yung dissenting lalo na at kung bakit po hindi siya dapat na nakalaya. But again, yan po ay water under the bridge na ngayon. Panibago pong kasong ito. Sa mga nagtatanong, sino ang susunod? Easy lang kayo dyan. Pero ako ngayon, ang tanong ko, kailan susunod si Curly Discaya? Gusto mo na siyang dalhin doon? Tinatanong ko lang. Kasi Oo. nga po, in the light of sa kanya pong, ulitin lang natin to girl. Kasi nga nung una, alam niyo ho yun, kumbaga hindi mo na pinansin. Kasi nga, naunawaan din natin, no? Compassion na, under fire sila. Yung misis niya, nakakulong na sa Cebu. So siya, humarap. Naunawaan din natin yung pag-confront sa kanya ng dalawa, na kwento lang naman yon. And in fairness, wala naman talagang hawak na anumang ebidensya, papel o anuman, kundi sinabi lang na pumunta ka dito, pinaalis mo kami. Correct. At nagdidena yung isa, sinasabi ng dalawa, hindi ikaw yun. Hanggang doon lang po muna yun. Pero doon ako medyo ngayon, nung pinarinig mo sa amin, dito kami medyo tinamaan nasa pool. Oo. Sa ano nga ulit ang sabi niya doon sa pagtatanong sa kanya tungkol doon sa restitution issue? Pakinggan natin ulit. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, yung ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Klaro ha? Klarong-klaro. Ang pinanggagalingan nito, usapin po ng debate. Pero sa akin po kasi, so far ho, no, nasettle na yon. And ako naman, may personal take dito. Kung ako yung gobyerno, kung ako yung prosecution,
mas gusto ko na magsauli ng pera yan. Bahala ka ng kumusyon sa hukuman kung gusto mong questionin. Para ka maging kwalipikado sa WPP, soli, ito sa akin lang po ito ha. Hindi ito, kumbaga po, ang akin lang po dito yung logic. Pero sabi nga nila, you cannot bend the law. Diba? Hindi mo pa pwedeng kung ano yung batas. So, bahala na po yung iba, dumulog sa hukuman. Kung naging condition man, yung pong sinasabi na magsauli ka muna ng pera, restitution. Bakit? Kagaya ngayon, si Henry Alcantara na balitang umatras, nagsauli na ng 181 million. Ito pong si Bernardo may isinauli na rin, pero maliit lang. Ang sinasabi daw po, nangangako ng 1 billion daw aabutin ang isasauli, pero nagsauli na siya. Ito pong si Sally, nagsauli na. May isa pa ho nagsauli. So kumbaga, kung ako yung kadil mo sa estado, magiging testigo kita, sauli ka muna ng pera bilang sign of good faith. Kagandahan dyan, nagsauli ka na ng ninakaw mo Meron ng patunay na nagnakaw ka kasi noli mo, ninakaw mo May affidavit na corresponding yon. Kasi mahirap yung mag-WPP ka na. Okay, pinagbigyan mo ng maging testigo ng estado, walang isa na sa uli, wala kang hawak na isa na uli niya, and then eventually nagkakaso, bumaligstad. Biglang nagbago ng isip o nakausap na areglo at sabihin, hindi po lahat na sinasabi ko dati, kasinungalingan. Di, saan ka na anyari sa'yo? Hindi ba? So para sa akin, maganda rin na magsuli ka muna ng pera. Nagsuli ka na ng pera ngayon, babawiin mo sa makinuha itong perang ito na sinuli mo sa gobyerno. Tama. Tama? Hindi mo na kinakailangan maging matalino, di ba? Doon sa logic nun. Kung ako naman yung mga prosecutor. Pero again, opo, yan po ay pananaw lang namin. Okay, ngayon, puntahan natin si Curly. Oo, si Curly Discaya, the contractor who owns a lot of cars. Okay. Wala na, di ba? Meron naman talaga So ito si Curly. Again. Doon nagsimula ang lahat Sige, again. Oo. Paki-play mo nga ulit. Anong sinasabi niya? Narito po muli ang pahayag ni Curly Discaya tungkol po sa usapin ng restitusyon at parang nga pumapabilang siya bilang state witness ng WPP. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Okay. Parang kami po dito ang... one more time please, para mas maunawaan natin. Pakinggan natin ulit. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Yun. Nakita niyo yung logic, no? Para kaming ninakawan. Para modern day. Na pagnanakaw. Na pagnanakaw kasi po, nakaw ba? Tapos? Ibabalik sa ninakawan. Yun ang sabi niya Okay. Nakaw ba, ibabalik sa ninakawan? Di ba nga masakit? Kasi nga, ninakaw namin, ibabalik namin sa ninakawan. Alam mo, maraming salamat sa pag-play ulit ng video. Sa paulit-ulit na pagkinig natin, mas naintindihan natin ngayon ang thought and sense of it. Yung konteksto ng kanyang sinasabi at yung logic na sinasabi niya doon sa hearing. Nakaw ba? Isa sa uli mo sa pinagnakawan? Ninakawan? Oo, yung sinabi, Masakit ninakawan. na naman sa kanila yon, di ba? Tama? Ninakaw na nga namin, sosoli pa namin sa inyo. Ano ba kayo? Baka nagkamali lang siya ng choice of words, hindi kaya? Oo. Anyway. Kasi medyo contradicting di ba? May Yung tanong lang ako sinasabi dito, niya. Oo. Direct Grace at Aaron. At, Sige. Opo. Sa mga taga-BJMP, Oo. kung ito ba nasa laya pa, itong si Mr. Curly? Yung huli, nasa Senado siya naka-contempt. Contempt lang, okay. Tama, di ba? Oo. Kasi may mga nagtatanong nga dito ng ating mga nakapakinig, nasa laya ba ito? Wala pa ho kasi Naka-contempt siyang po. as in kaso, yun Oo. lang kanyang misis. Correct. Pero pwede bang, kung sakasakali po na makasuhan ito, pwede bang doon to sa Manila City Jail? At sagot ko na, sabon.